Humigpit ang kapit ni Tala sa laylayan ng kanyang bestida habang nakatitig sa naglalakihang bakal na tarangkahan sa kanyang harapan. Nakaukit. Sa itaas nito ang mga salitang, "Ang mansyon ng mga ulap," sa eleganteng pagkakasulat, para itong paalala na ang lugar na papasukin niya ay nasa ibang mundo, isang mundong hindi niya kailanman inakalang mapupuntahan. Dinala niya ang isang kamay sa kanyang umbok na tiyan, isang kilos na hindi niya namamalayan ngunit madalas niyang ginagawa. "Para sa iyo ito, anak," bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay tila ninakaw ng malamig na ihip ng hangin. Kailangan niya ang trabahong ito. Higit sa kahit na ano, kailangan nila ng isang ligtas na masisilungan. Bumukas ang tarangkahan ng walang tunog, tila isang paanyaya sa isang palasyong mahiwaga. Ngunit sa paghakbang niya papasok sa malawak na hardin, hindi paghanga ang naramdaman ni Tala, kundi paninikip ng dibdib. Ang mga puno ay perpekto ang pagkakatabas. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa ayos, ngunit walang buhay. Walang maririnig na huni ng ibon. Walang kahit anong ingay maliban sa marahang tunog ng kanyang sapatos sa ginawang daanan. Isang matandang babae na naka-uniforme ang sumalubong sa kanya sa may pinto. Ngumiti ito ng tipid. "Ikaw ba si Binibining Tala Rizardo?" "Opo, ako nga po," sagot ni Tala, sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. "Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyor Amihan sa kanyang opisina." Ang loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa labas. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin, sumasalamin sa matataas na kisame at sa isang dambuhalang chandelier na hindi naman nakasindi. Bawat sulok ay malinis, bawat gamit ay nasa tamang lugar, ngunit ang katahimikan ay nakakabingi, parang isang museo kung saan bawal huminga ng malakas. Dinala siya ng matanda sa harap ng isang pinto na gawa sa maitim na kahoy. Kumatok ito ng 3 beses. "Senyorito Amihan, narito na po si Binibining Rizardo." Isang malamig na boses mula sa loob ang sumagot. "Papasukin mo siya." Pagpasok ni Tala, ang unang napansin niya ay ang dilim. Ang makakapal na kurtina ay nakasara at tanging isang maliit na lampshade sa ibabaw ng malaking lamesa ang nagbibigay liwanag. Sa likod ng lamesang iyon ay nakaupo ang isang lalaki, si Amihan del Rosario. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito dahil sa anino, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. "Maupo ka," utos nito. Ang boses ay walang emosyon. Itinuro nito ang isang upuan sa harap ng kanyang lamesa. Naupo si Tala. Naramdaman niya ang panliliit sa kanyang sarili. Hindi man lang siya nito tiningnan. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang folder na nasa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang resume. "Tala Rizardo, 24 anyos." Pagsisimula ni Amihan, ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim. "Wala kang karanasan sa pagiging isang yaya, maliban sa pag-aalaga sa mga pamangkin mo sa probinsya." "Oo po, senyor," nauutal na sagot ni Tala. "At ikaw ay..." Tumigil ito. At sa wakas ay iniangat ang kanyang tingin. Doon lang nakita ni Tala ang kanyang mga mata. Malamig ang mga ito, kasing kulay ng abo pagkatapos ng isang sunog. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at ang tingin ay huminto sa kanyang tiyan. Naglilihi. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang paglalahad ng katotohanan. Tumango na lang si Tala, hindi makapagsalita. "Alam mo ba kung gaano kahirap alagaan ang mga anak ko?" Tanong ulit nito. Ibinalik ang tingin sa folder. Ang huling 3 yaya ay hindi tumagal ng 1 buwan. Ang isa ay umalis ng umiiyak, ang isa ay sumigaw na lang sa gitna ng sala, at ang pangatlo ay basta na lang hindi na bumalik kinabukasan. Naramdaman ni Tala ang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Kailangan nila ng disiplina, ng mga patakaran. Isang taong kayang sumunod sa mga utos ko ng walang tanong. Sa tingin mo ba
Sa kalagayan mo, magagawa mo iyon? Doon, sa gitna ng kanyang takot at kaba, may kung anong nag-init sa dibdib ni Tala. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo. Senyor Amihan, alam ko pong wala akong sapat na karanasan at naiintindihan ko po ang pag-aalinlangan ninyo dahil sa kalagayan ko, pero kailangan ko po ng trabahong ito at lahat ng sinabi ninyo na kailangan ng mga anak ninyo, disiplina, patakaran, siguro po ang mas kailangan nila ay pasensya at pag-unawa. At iyon po, sigurado akong kaya kong ibigay. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ibinalik ni Amihan ang folder sa lamesa at isinara ito. Malalaman natin, Manang Ellen! Bumukas ang pinto at pumasok ang matandang kasambahay. Po, senyorito. Ihatid mo siya sa silid ng mga bata. Gusto kong makilala niya sila. Magsisimula ka ngayon din, Miss Rizardo. Gulat man ay tumayo na si Tala. Salamat po, senyor. Hindi na muling nagsalita si Amihan. Ang atensyon nito ay nasa isang laptop na para bang si Tala ay isang hangin na dumaan lang. Sinundan ni Tala si Manang Ellen paakyat sa isang malawak na hagdanan. Pagpasensyahan mo na si senyorito, iha. Mahinang sabi ni Manang Ellen. Hindi naman siya ganyan dati, simula lang nang... Hindi nito itinuloy ang sasabihin. Huminto sila sa harap ng isang silid. Ito ang playroom ni na Senyorito Araw at Senyorito Buwan, sabi ni Manang Ellen. Lagi mong tatandaan, iha. May mga batas dito sa bahay na hindi nakasulat. Ang pinakamahalaga sa lahat, huwag mong babanggitin ang kanilang ina. Bago pa man makapagtanong si Tala, binuksan na ni Manang Ellen ang pinto. Ang silid ay puno ng mamahaling laruan, ngunit parang walang naglalaro sa mga ito. Sa isang sulok, isang batang lalaki na may matatalim na tingin ang nakaupo, si Araw. Sa tabi niya ay isa pang batang lalaki, kamukhang kamukha niya, ngunit ang mga mata ay malungkot at walang kibo, si Buwan. Mga senyorito, siya si Tala, ang bago ninyong yaya, anunsyo ni Manang Ellen. Tiningnan siya ni Buwan nang walang ekspresyon, saka yumuko ulit. Ngunit si Araw ay tumayo, kinuha nito ang isang laruang kotse na bakal at walang pasabing ibinato ito ng malakas sa pader malapit sa kinatatayuan ni Tala. Sumabog ito sa maraming piraso, napaurong si Tala sa gulat. Umalis ka dito, sigaw ni Araw. Ayaw namin sa iyo, ayaw namin ng yaya. Tiningnan ni Tala ang galit sa mga mata ni Araw at ang nakatagong lungkot sa mga mata ni Buwan. Sa halip na matakot, nakaramdam siya ng awa. Nagpaalam na si Manang Ellen, iniwan siyang mag-isa kasama ang dalawang batang tila na sugatan na ang mga puso. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, malayo sa kanila, at hindi nagsalita. Pinulot niya ang isang piraso ng nabasag na laruan. Doon lang siya umupo. Sa gitna ng katahimikan at ng mga basag na piraso, nararamdaman ang bigat ng hamon na kanyang tinanggap. Gabi. Ang kanyang unang gabi sa mansyon. Nakahiga si Tala sa kanyang silid. Iniisip ang mahabang araw na nagdaan. Walang nagsalita sa kanya sa hapunan. Si Amihan ay hindi na niya muling nakita. Ang kambal ay kumain sa kanilang silid. Ang buong bahay ay muling binalot ng nakakabinging katahimikan. Nang malapit na siyang makatulog, may narinig siyang isang tunog. Mahina lang, pero sapat na para mapabangon siya. Isang hikbi. Dahan-dahan siyang bumangon at sinundan ang tunog na nagmula sa silid ng kambal. Bahagya niyang binuksan ang pinto, sapat lang para makasilip. Sa liwanag na nagmumula sa isang maliit na nightlamp, nakita niya sina Araw at Buwan na magkayakap sa iisang kama. Sa gitna nila ay isang nakakuwadrong litrato ng isang napakagandang babae. At narinig niya ang bulong ni Araw, basag ang boses sa pag-iyak. Mama, miss na miss ka na namin, Mama. Sa loob ng kanyang opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula
sa malamig na sinag ng 4 na monitor na nasa kanyang harapan. Para kay Amihan del Rosario, ito ang kanyang tore, ang kanyang sentro ng kontrol. Mula rito, nakikita niya ang bawat sulok ng mansyon ng mga ulap. Ang bawat kilos, bawat salita ay nakarehistro. Walang nakakalampas sa kanyang paningin. Sa isa sa mga screen, pinapanood niya ang eksena sa kusina. Ang almusal. Ang bagong yaya, si Tala, ay nakaupo sa lamesa kasama ang kanyang mga anak. Isang bagay na hindi ginawa ng mga nauna sa kanya, na mas piniling manatiling nakatayo sa isang sulok, takot, na baka makabasag ng isang hindi nakikitang patakaran. Hawak ni Tala ang isang baso ng gatas. Araw, inumin mo na to para tumibay ang mga buto mo. Mahinahon niyang sabi. Bilang sagot, kinuha ni Araw ang tinidor at tinusok ang kanyang hotdog ng may sobrang lakas na naging dahilan para tumalsik ito mula sa kanyang plato at bumagsak sa puting sahig. Sumunod na itinulak nito ang baso ng gatas, nabuhos ang puting likido, gumapang na parang ahas sa marmol. Sumikip ang panga ni Amihan. Ito na! Ito ang eksenang paulit-ulit niyang napanood. Ang pagsabog, ang pagsubok, ang huling yaya ay sumigaw, ang isa naman ay umiyak. Pareho silang nabigo. Ngunit si Tala ay hindi sumigaw o umiyak. Tiningnan lang niya ang gulo sa sahig. Pagkatapos ay ang nagmamatigas na mukha ni Araw. Bumuntong hininga siya, isang tunog na narinig ni Amihan sa pamamagitan ng sensitibong mikropono. Pagkatapos ay kumuha siya ng basahan at tahimik na pinunasan ang natapong gatas. Sayang ang gatas, sabi lang niya. Ang boses ay kalmado pa rin. Maraming bata ang nagugutom. Sa susunod, kung ayaw mo, sabihin mo lang sa akin. Hindi mo kailangang magtapon. Hindi kumibo si Araw. Si Buwan naman ay nanatiling nakayuko sa kanyang pagkain na parang walang nakita o narinig. Kahinaan, bulong ni Amihan sa sarili. Ang pagpapakita ng pasensya ay kahinaan. Ang kailangan ng mga bata ay kamay na bakal, isang taong magpapatupad ng kanyang mga utos, hindi isang babaeng buntis na nagpupunas ng sahig. Ang imahe sa screen ay nagbalik sa kanya ng isang alaala, isang mabilis na kislap ng nakaraan sa parehong kusinang yun. Ilang taon na ang nakalipas, tumatawa ang kanyang asawa habang hinahabol ang maliliit pang sina, Araw at Buwan. Ang buong lugar ay puno ng liwanag at halakhak. Ngunit, ang tanging naririnig niya ay ang nakakabinging katahimikan na binabasag lang ng pagnguya at pagbagsak ng mga kubyertos. Pinatay niya ang monitor ng kusina. Ayaw na niyang makita pa. Nagring ang kanyang telepono. Nakarehistro sa screen ang pangalan, Isla Natividad, kapatid ng kanyang yumaong asawa. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Amihan, kumusta ka na? Kumusta ang mga pamangkin ko? Ang boses ni Isla sa kabilang linya ay matamis, ngunit para kay Amihan, ito ay parang pulot na may lason. Maayos kami, Isla. Bakit ka napatawag? Diretsong tanong niya. Nabalitaan ko kasi sa isa sa mga dating kasambahay na may bago ka na raw yaya. Totoo ba? Oo. At totoo rin ba ang narinig ko na may dinadala siya? Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Anong gusto mong sabihin, Isla? Ami, nag-aalala lang ako para sa mga bata. Hindi ba't delikado na mag-alaga ng isang babaeng ganyan ang kalagayan? Paano kung madulas siya? Paano kung ano ang mangyari sa kanya dito sa pamamahay mo? At isa pa, isa siyang estranghero. Hindi natin alam ang pagkatao niya, kung saan siya nanggaling. Para mo na ring pinapasok ang isang ahas sa pugad ng mga anak mo. Ako ang magpapasya kung sino ang papapasukin ko sa bahay ko, Isla. Maring sabi ni Amihan. Ang panga ay muling tumigas at kaya kong protektahan ang mga anak ko. Siyempre, alam ko yan. Ikaw pa ba? Ang sa akin lang naman, bilang nag-iisang kapamilya ng kanilang ina,
May karapatan din akong siguruhin ang kanilang kaligtasan. Dadalaw ako diyan bukas para makilala ang babaeng yan. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Amihan. Ibinaba na nito ang telepono. Napahila mo si Amihan sa kanyang muka. Tama si Isla sa isang bagay. Hindi niya kilala si Tala. At ang kahinahunan nito kanina ay hindi nakabawas sa kanyang pagdududa, bagkus ay lalo pa itong nadagdagan. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Nakita niya si Tala sa pasilyo, papunta sa hardin. Hinarang niya ito. Miss Rizardo! Natigilan si Tala at lumingon. Po, Senyor Amihan, gusto ko lang linawin ang mga bagay-bagay. Sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang kinatatayuan. Narito ka para magtrabaho. Ang trabaho mo ay sundin ang mga patakaran ko at pasunurin ang mga anak ko. Hindi ka narito para maging kaibigan nila. Hindi ka narito para maging ina nila. Maliwanag ba? Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Tala, ang sakit na dumaan doon bago nito napigilan. Ngunit nang magsalita ito, ang boses nito ay matatag. Naiintindihan ko po. Mabuti at isa pa, huwag kang susubok na gawin ang mga bagay na hindi kasama sa trabaho mo. Sumunod ka lang sa listahan ng mga gawain na ibinigay sa iyo ni Manang Ellen. Huwag kang mag-abala sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Tumango lang si Tala, saka nagpatuloy sa paglalakad palabas ng hardin. Pinanood siya ni Amihan hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pait sa kanyang dibdib. Ganoon dapat. Kailangan ng distansya. Kailangan ng mga pader. Iyon lang ang tanging paraan para hindi na muling masaktan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang malawak na hardin. Nakita niya si Buwan na naglalakad malapit sa isang fountain. Ang kanyang tahimik na anak, ang anak niyang itinatago ang lahat sa loob. Bigla, natisod si Buwan sa isang nakausling ugat ng puno. Bumagsak ito sa damuhan. Nanigas si Amihan, naghihintay ng iyak. Ngunit walang lumabas na tunog. Ganoon si Buwan. Kahit gaano kasakit, hindi ito iiyak. Mananatili lang itong nakaupo doon, tahimik na tinitiis ang sakit, mag-isa. Nakita niya si Tala na mabilis na lumapit. Ngunit hindi ito nagpanik, hindi ito tumakbo. Dahan-dahan itong lumapit at naupo sa damuhan. Mga 1 metro ang layo mula kay Buwan. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung masakit ba. Umupo lang ito doon. Ilang minuto ang lumipas. Si Buwan ay nanatiling hindi gumagalaw. Si Tala ay nanatiling tahimik na nakaupo. Maya-maya, dahan-dahang gumapang si Buwan palapit kay Tala. Hindi pa rin ito nagsasalita. Sumandal lang ito ng bahagya sa braso ni Tala. At sa unang pagkakataon, hindi ito itinulak ni Buwan. Hindi ito lumayo. Pinanood ni Amihan ang lahat mula sa bintana ng kanyang malamig na opisina. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito pagdududa. Ito ay pagkalito. Isang nakakabahalang pagkalito na nagsasabing baka ang lahat ng alam niya tungkol sa pagpapalaki sa kanyang mga anak, ang lahat ng batas na gawa sa yelo na kanyang itinayo ay mali. Lumipas ang mga araw sa loob ng mansyon ng mga ulap na parang pag-agos ng isang mabagal at malamig na ilog. Natutunan na ni Tala ang ritmo ng bahay, ang nakakabinging katahimikan sa umaga, ang malungkot na pag-iisa ng kambal sa hapon, at ang mabigat na presensya ni Amihan na tila isang aninong nagmamasid mula sa malayo. Ang mga salita nito noong huli silang mag-usap ay parang mga tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Hindi ka narito para maging ina nila. Pinilit niyang sundin iyon. Pinakain niya ang mga bata sa tamang oras. Sinigurong malinis ang kanilang mga damit at sinamahan sila sa playroom. Ngunit habang ginagawa niya ang mga iyon, ang puso niya ay parang pinipiga.
Nakita niya hindi lang ang dalawang batang mahirap alagaan, kundi dalawang kaluluwang nalulunod sa kalungkutan. Isang hapon, habang nililinis niya ang silid tulugan ng kambal, isang bagay sa ilalim ng kama ni Buwan ing nakaagaw ng kanyang pansin. Isang luma at maalikabok na kahon. Hinila niya ito palabas. Sa pagbukas niya, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng krayola at papel. Naglalaman ang kahon ng mga putol-putol at halos pudpod ng mga krayola. Mayroon ding mga drawing na nakatupi ng maigi. Binuklat niya ang isa. Guhit ito ng isang pamilya, isang tatay, isang nanay, at dalawang maliliit na batang lalaki na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang guhit ay simple, pangbata, ngunit ang emosyon ay malinaw. Ito ay puno ng saya, puno ng pagmamahal. Bigla niyang naalala ang mga piraso ng nabasag na laruang kotse noong unang araw niya. Ang mga laruan ay winawasak, ngunit ang mga drawing na ito ay maingat na itinago. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang sinag ng pag-asa. Kinabukasan, hindi niya dinala ang kambal sa playroom. Sa halip, naglatag siya ng isang malaking banig sa hardin. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, naglabas siya ng isang blankong sketchpad at isang bagong kahon ng krayola na binili niya mula sa kanyang unang sahod. Naupo siya at nagsimulang gumuhit. Hindi niya sila tinawag, hindi niya sila pinansin. Nagsimula lang siyang gumuhit ng isang malaking bulaklak na sunflower. Ginagawa nitong matingkad ang bawat talulot gamit ang dilaw na krayola. Isinunod niya ang asul na langit at ang berdeng damo. Isinama niya ang kanyang sarili sa proseso, hinahayaang gumalaw ang kanyang mga kamay, ninanamnam ang simpleng saya ng paglikha. Mula sa bintana ng playroom, nakita niya sa kanyang gilid ng mata ang dalawang pares ng mga matang sumusubaybay sa kanya. Si Araw at si Buwan. Nagkunwari siyang hindi sila napapansin at nagpatuloy lang sa pagguhit. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang marahang pagbukas ng sliding door. Pagkatapos, mga yabag sa damuhan. Dahan-dahan, lumapit si Buwan. Tumigil ito ilang hakbang mula sa kanya. Ang mga mata ay nakatutok sa sketchpad. Sa likod nito, si Araw ay nakatayo, nakahalukip-kip, kunwari walang pakialam, pero kitang-kita ang pagsulyap sa ginagawa niya. Hindi pa rin nagsalita si Tala. Kumuha siya ng dalawang blankong papel at inilapag sa banig sa magkabilang gilid niya. Itinulak niya ng bahagya ang kahon ng krayola sa gitna. Isang paanyayang walang salita. Si Buwan ang unang kumilos. Dahan-dahan itong naupo sa tabi niya, kumuha ng itim na krayola at nagsimulang gumuhit sa papel. Si Araw ay nanatiling nakatayo ng ilang sandali, tila nag-aalinlangan. Bago ito naupo na rin sa kabilang panig niya, kumuha ito ng pulang krayola. Walang nagsalita sa loob ng halos kalahating oras. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga krayola sa papel at ang ihip ng hangin. Para kay Tala, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa loob ng mansyon. Natapos gumuhit si Buwan, ipinakita nito sa kanya ang kanyang gawa, isang maliit na bahay na may usok sa tsimeneya. Simple lang, ngunit buo. Ang ganda naman ng bahay mo, Buwan, sabi ni Tala. Ngumiti siya ng buong puso. Tiningnan naman niya ang gawa ni Araw. Gumuhit ito ng isang kotseng pangkarera, puno ng apoy at bilis. Wow! Ang bilis naman niyan, Araw! Ang galing! Isang bagay na hindi inaasahan ng nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Araw. Pagkatapos, isang tunog na matagal nang nawala sa hardin na iyon. Isang munting halakhak. Mahina lang, pero sapat na para marinig. Napuno ng init ang puso ni Tala. Ito na. Ito ang unang sinag ng araw sa napakatagal na kadiliman. Ngunit ang sandali ay biglang naputol.
Isang tunog ng mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Maya-maya, isang babaeng matangkad at eleganteng nakasuot ng puting bestida ang lumabas mula sa pinto. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, ang muka ay puno ng mamahaling make-up. Si Isla, Natividad. Araw, buwan, mga anghel ko. Sigaw nito. Ang boses ay matinis at puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na parang pang-entablado. Tumakbo ang kambal palapit dito. Niyakap sila ni Isla ng mahigpit, hinalikan sa magkabilang pisngi. "Oh, I missed you so much. May dala si tita para sa inyo." Mula sa likod nito, isang driver ang naglabas ng dalawang malalaking kahon ng mga bagong laruan. Napangiti ang mga bata, ngunit hindi kasing liwanag ng ngiti nila kanina. Iniangat ni Isla ang kanyang tingin at sa wakas ay napansin si Tala na nakaupo pa rin sa banig. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at ang ngiti sa mga labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malamig at mapanuri na parang tinitingnan ang isang dumi sa kanyang perpektong hardin. "At ikaw siguro ang bago," sabi nito. Ang salitang bago ay binitawan na parang isang insulto. Tumayo si Tala at bahagyang yumuko. "Tala Rizardo po! Magandang hapon po!" Hindi siya nito pinansin. Ibinaling nito muli ang atensyon sa kambal. "Halika na, mga mahal ko. Pumasok na tayo sa loob. Mainit dito. Ipakita ninyo kay tita kung ano ang ginagawa ninyo sa loob ng palasyo ninyo." Hinila ni Isla ang kambal papasok na para bang si Tala ay isang hangin na hindi man lang umiral. Naiwan si Tala sa hardin kasama ang mga drawing, ang mga krayola at ang biglaang pagbalik ng lamig. Ang munting sinag ng araw kanina ay tila biglang tinakpan ng isang makapal na ulap. Ilang minuto ang lumipas, pumasok na rin si Tala sa loob para ligpitin ang mga ginamit nila. Nakita niya ang kambal sa sala, abala sa pagbubukas ng mga bagong laruan. Lumapit si Isla sa kanya. Ang mga takong ng sapatos nito ay tumutunog sa sahig na marmol. Nang nasa harapan na niya ito at sigurado siyang hindi sila naririnig ng mga bata, nagsalita ito sa isang boses na mahina ngunit puno ng kamandag. "Nakita ko ang ginawa mo kanina sa hardin. Clever, pero huwag mong isipin na maloloko mo ako." Tumingin si Tala sa kanya naguguluhan. "Alam ko ang mga katulad mo," patuloy ni Isla. Ang mga mata ay parang mga patalim. "Mga oportunista, ginagamit ang mga bata para makuha ang gusto. Pero hayaan mong linawin ko sa'yo." Lumapit pa ito, halos bumubulong na sa kanyang tainga. "Katulong ka lang dito. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lugar mo. Ang mga batang yan ay akin." Mayroong bagong tunog sa mansyon ng mga ulap. Hindi ito malakas. Sa katunayan, kung hindi sanay si Amihan sa halos perpektong katahimikan ng kanyang pamamahay, marahil ay hindi niya ito mapapansin. Ngunit naroon ito. Isang mahinang bulungan, isang pigil na halakhak, isang tunog ng mga krayola na gumuguhit sa papel. Ang mga tunog na ito ay tila mga bitak na unti-unting lumilitaw sa makapal na pader ng yelo na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang pamilya. Mula sa kanyang opisina, madalas niyang nakikita sa mga monitor si Tala at ang kambal sa hardin. Hindi na sila nagkukulong sa playroom. Sa ilalim ng puno ng mangga, naglalatag sila ng banig at gumuguhit. Minsan, nagbabasa si Tala ng kwento. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nakikita niya ang pagbabago sa kanyang mga anak. Nakikita niya kung paano na nakangiti si Buwan, isang ngiting maliit at madalang na parang isang bulaklak na takot pang bumukadkad. Nakikita niya kung paano nababawasan ang pagiging bugnutin ni Araw na napapalitan ng isang uri ng pagiging mausisa. Minsan, nakita pa niyang tinulungan ni Araw si Tala na pulutin ang mga nahulog na krayola
Isang maliit na bagay, ngunit para sa isang batang winawasak ang lahat ng kanyang mahawakan, iyon ay isang himala. Ang pinakamalaking pagbabago ay sa oras ng hapunan. Dati, ang hapagkainan ay isang lugar ng digmaan. Ngayon na, nagkakaroon na ng mga pag-uusap. Papa, sabi ni Araw isang gabi habang tinutusok ang kanyang manok. Sabi ni Yaya Tala, ang mga bituin daw ay mga patay na araw. Napatigil si Amihan sa paghiwa ng kanyang steak. Tumingin siya sa anak. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, marahil ay taon, na kinausap siya ni Araw tungkol sa isang bagay na hindi reklamo o pagtanggi. Hindi lahat. Sagot ni Amihan, naramdaman ang pagiging kalawangin ng kanyang boses sa pakikipag-usap sa bata. Ang iba ay buhay pa. Sobrang layo lang kaya parang kumikislap lang. Wow! Mahinang sabi ni Buwan na laging tahimik. Gusto kong makakita ng bituin sa malapitan. Tumingin si Tala kay Amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis itong nawala na nang makita ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Amihan. Agad na umiwas ng tingin si Amihan. Ang init na dala ng sandaling iyon ay nakakailang, nakakabahala. Isang gabi, hindi siya makatulog. Naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Sa kanyang pagdaan sa tapat ng silid ni Tala, may narinig siyang isang mahinang tunog, isang awit. Sumandal siya sa pader, malapit sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakinig siya. Tulog na, aking mahal. Ang buwan ay nariyan, nagbabantay sa iyong paghimbing. Ang boses ni Tala ay malambing at puno ng pagmamahal. Kinakantahan niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. May kung anong kumurot sa puso ni Amihan, isang halo ng inggit at kalungkutan. Naalala niya ang kanyang asawa na ganoon din kumanta para sa kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Naramdaman niyang para siyang isang magnanakaw, nakikinig sa isang pribadong sandali ng pagmamahal. Ngunit hindi niya magawang umalis. Sa loob ng napakatagal na panahon, ngayon lang siya nakarinig ng tunay na lambing sa loob ng bahay na ito. Isang lambing na hindi para sa kanya, ngunit sapat na para maramdaman niya ang init nito. Kinabukasan, dumating si Isla para sa lingguhan nitong inspeksyon. Palagi itong dumarating ng hindi inaasahan na para bang gusto nitong may mahuling mali. Amihan, mahal, bati nito sa kanya. Hinalikan siya sa pisngi. Kamusta na ing mga prinsipe ko? Nag-uusap sila sa sala habang ang kambal at si Tala ay nasa hardin. Nakikita sila ni Amihan mula sa malaking bintanang salamin. May napapansin akong kakaiba, Ami, sabi ni Isla. Ang boses ay tila nag-aalala. Ang mga bata, parang masyado na silang napapalapit sa babaeng yan. Mabuti yun. Ibig sabihin ay ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Sagot ni Amihan, hindi inaalis ang tingin sa hardin. Sigurado ka ba? Alam mo, may kaibigan ako, mayaman din tulad mo. Kumuha siya ng isang yaya na mukhang anghel, mabait, masipag. Pero alam mo kung anong nangyari? Unti-unti niyang nilason ang isip ng mga bata laban sa sarili nilang ama. At sa huli, tinangka niyang kunin ang mana ng mga bata. Ang mga taong mukhang inosente ang kadalasang pinakadelikado, Ami. Tumingin si Amihan kay Isla. Anong gusto mong palabasin? Wala, nag-aalala lang ako. Sabi nito, hinawakan ang kanyang braso, ang isang babaeng may sariling anak na paparating. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin para sa pera, para sa seguridad. Hindi kumibo si Amihan, ngunit ang mga salita ni Ikla ay parang mga buto ng pagdududa na itinanim sa isang tuyong lupa. Nang gabing iyon, habang pauwi na siya, nakita niya si Tala na nakatayo sa labas ng tarangkahan, may kausap na isang lalaking nakamotor. Tila ito nagtatanong ng direksyon. Sandali lang iyon. Umalis din agad ang lalaki pagkatapos. Isang normal na pangyayari.
Ngunit, kinabukasan, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Galing kay Isla, isang litrato. Ang kuha ay mula sa isang anggulo na malayo. Nakatalikod si Tala, kausap ang lalaking nakamotor. Dahil sa anggulo, ang normal na pag-uusap ay nagmukhang isang lihim na pagkikita. Ang simpleng pagtatanong ay nagmukhang pag-abot ng isang bagay. Sa ilalim ng litrato, may text message. Mag-ingat ka, Ami. Nag-aalala lang ako para sa'yo at sa mga bata. Tinitigan ni Amihan ang litrato. Alam ng kanyang isip na maaaring wala itong ibig sabihin, na ito ay isang pagmamanipula lamang ni Isla. Ngunit ang lason ng pagdududa ay nagsimula ng gumapang sa kanyang sistema. Nang makita niya si Tala sa pasilyo, hindi niya napigilan ang sarili. "Sino ang kausap mo sa labas kagabi?" tanong niya. Ang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang kagustuhan. Nagulat si Tala. "Po? May nagtanong lang po ng direksyon, senyor. Naligaw daw po siya." Tinitigan siya ni Amihan, hinahanap ang kahit anong bahid ng pagsisinungaling. Nakita niya lang ay pagtataka, pagkalito. Tumango siya. "Sige." Tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit naramdaman niya ang mga mata ni Tala na nakasunod sa kanyang likod. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang nakikita ng kanyang mga mata, ang pagbabago sa kanyang mga anak, ang katahimikan sa mga mata ni Tala, o ang mga bulong sa kanyang tainga. Mga bulong na nagbababala sa kanya tungkol sa mga ahas na nag-aanyong inghel. Ang pader ng yelo sa kanyang puso ay hindi pa natutunaw, ngunit nagsisimula na itong magkaroon ng mga lamat. May yelong namuo sa pagitan nila ni Amihan, isang pader na mas makapal at mas malamig kaysa dati. Ramdam ito ni Tala sa bawat sandali, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tinging mapanuri at puno ng pagdududa, sa paraan ng pag-iwas nito kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Ang dating lamig na bunga ng kalungkutan ay napalitan ng lamig na may halong hinala, at mas masakit iyon. May nagtanong lang po ng direksyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita niya. Alam niyang nagsabi siya ng totoo, ngunit sa mga mata ni Amihan, nakita niyang hindi ito naniwala. Anuman ang litratong nakita nito, anuman ang bulong na narinig nito, ay mas matimbang kaysa sa kanyang katotohanan. Dahil dito, mas lalo niyang ibinuhos ang kanyang atensyon sa kambal. Sila ang kanyang naging kanlungan sa nanlalamig na mansyon. Sila ang kanyang dahilan. "Yaya Tala, tingnan mo!" Disigaw ni Araw isang hapon. Itinuro nito ang isang maliit na halaman sa ginawa nilang hardin. Mayroon na itong usbong na 2 maliit na dahon. "Buhay na siya." "Oo nga," malambing na sabi ni Tala. "Hinaplos ang buhok ng bata. Kapag inalagaan mo kasi ng mabuti, kahit gaano kaliit, lalago at mamumulaklak." Naupo si Buwan sa tabi niya at tahimik na diniligan ang sarili nitong tanim. Sa mga sandaling tulad nito, sa ilalim ng araw, napapaligiran ng lupa at halaman, nakakalimutan ni Tala ang mga anino sa loob ng bahay. Dito, kasama ang mga bata, nararamdaman niyang tama ang kanyang ginagawa, nararamdaman niyang may pag-asa, ngunit ang mga anino ay laging may paraan para bumalik. Isang hapon, habang naglalaro sila sa sala, dumating si Isla. Gaya ng dati, dala nito ang kanyang matatamis na ngiti at mga mamahaling regalo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang mga kilos. Tila siya isang ahas na naghahanap ng tamang pagkakataon para manuklaw. "Tala! Iha!" Tawag nito sa kanya. Ang boses ay sobrang bait. "Pwede mo ba akong tulungang mag-ayos nitong mga libro sa estante? Parang medyo magulo yata." "Sige po," sagot ni Tala. Kahit nagtataka, iniwan niya sandali ang naglalarong kambal. Habang nag-ayos sila, kinuha ni Isla ang isang nakadisplay na silver picture frame sa ibabaw ng isang
maliit na mesa. Ito ang paboritong litrato ni Amihan, isang larawan ng kanyang yumaong asawa. Nakangiti habang karga ang kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Napakaganda talaga ni ate, sabi ni Isla. Ang boses ay puno ng kunwaring lungkot. Hinaplos nito ang salamin ng litrato. Alam mo ba, Tala, ito na lang ang isa sa mga natitirang bagay na nagpapaalala kay Amihan sa tunay na kaligayahan. Itinaas nito ang picture frame, tila sinusuri ito sa liwanag. Medyo maalikabok na. Tala, pakikuha mo nga ako ng malinis na basahan sa kusina, dali. Opo, sabi ni Tala at mabilis na tumalikod. Sa paghakbang niya paalis, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa buong mundo niya. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Isla na nakatayo. Ang mga kamay ay nasa bibig sa pagkagulat. Sa sahig, basag ang salamin ng picture frame at ang mismong silver na kwadro ay nayupi sa isang sulok. Naku! Tili ni Isla, ang mga mata ay nanlalaki. Diyos ko! Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina ni Amihan na tila naalarma sa ingay. Ang una niyang nakita ay ang basag na larawan ng kanyang asawa sa sahig. Ang mukha niya ay agad na nagdilim. Anong nangyari dito? Tanong ni Amihan. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Bago pa man makasagot si Tala, nagsimula ng umiyak si Isla. Pasensya ka na, Amihan. Hindi ko sinasadya. Hawak ko lang. Tapos biglang dumaan si Tala sa likod ko. Nagulat ako, nabitawan ko. Patawarin mo ako, Ami. Patawarin mo ako. Ang mga salita ni Isla ay perpektong binitawan. Ginawa nitong isang aksidente ang lahat. Isang aksidenteng si Tala ang sanhi. Ang mga mata ni Amihan ay lumipat mula sa umiiyak na si Isla patungo sa natigilang si Tala. Ang pagdududa sa kanyang mga mata sa mga nakaraang araw ay biglang naging purong galit. Totoo ba yon? Tanong niya kay Tala. Ang bawat pantig ay mabigat. Hindi po. Ibig kong sabihin, papunta po ako sa kusina. Nauutal na sagot ni Tala. Ang isip ay gulong-gulo. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na idinisenyo para siya ang maging may sala? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sigaw ni Amihan. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang bagay na yan? O sadyang wala kang pakialam sa gamit ng ibang tao? Napaurong si Tala sa tindi ng kanyang galit. Ang mga salita ay parang mga sampal. Senyor, hindi ko po sinasadya. Wala ka talagang ginawang tama simula nang dumating ka dito. Patuloy ni Amihan, ang muka ay namumula na. Puro gulo ang dala mo. Sinabi ko na sayo, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat galawin. Ang kambal na kanina'y tahimik na naglalaro ay napatigil. Nakatingin sila sa kanilang ama. Ang mga mata ay puno ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang ganito kagalit ang kanilang ama sa harap nila. Nangingilid na ang luha ni Tala. Ang sakit ng akusasyon ay mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sakit. Tiningnan niya si Amihan, pagkatapos ay si Isla na nagtatago sa likod ng kanyang mga peking luha. Pakiramdam niya ay nasukol siya, walang maniniwala sa kanya. Ngunit nang akala niya ay nag-iisa na siya, isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Hindi po kasalanan ni Yaya Tala. Lahat sila ay napalingon kay Araw. Nakatayo ito, ang maliliit na kamao ay nakakuyom. Nakatingin ito ng diretso sa kanyang ama. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ni Tala kailanman. Nakita ko po, sigaw ni Araw. Si Tita Isla ang nakabasag. Sinadya niya. Hindi po dumaan si Yaya Tala sa likod niya. Natigilan ang lahat. Si Isla ay napatigil sa pag-iyak. Ang muka ay nagpapakita ng tunay na gulat. Si Amihan ay parang binuhusan ng malamig na tubig
nakatitig sa kanyang anak na tila hindi makapaniwala. "Papa, ang daya-daya mo!" Muling sigaw ni Araw, ang boses ay basag. Na dahil sa nagbabadyang pag-iyak, hinila niya ang kamay ng kapatid niyang si Buwan na nakatayo lang na parang estatwa. "Halika na Buwan! Ayoko dito!" At tumakbo ang magkapatid paakyat sa kanilang silid. Iniwan ang tatlong matatanda sa sala, sa gitna ng nabasag na larawan, nabasag na tiwala, at isang kasinungalingang biglang nabunyag. Ang mga salita ni Araw ay humahagupit pa rin sa isipan ni Amihan na parang latigo, mas matalas at mas masakit kaysa sa mga bubog ng salamin na nagkalat sa sahig. "Papa, ang daya-daya mo." Iyon ang mga huling salitang narinig niya bago tumakbo paakyat ang kanyang mga anak na may kasamang malakas na kalabog ng pagsasara ng pinto. Iniwan siya nito sa isang nakabibinging katahimikan kasama ang kasinungalingan ni Isla na nakalantad na at ang katotohanan na mas pinili niyang paniwalaan ang lason kaysa sa lunas. Tiningnan niya si Isla. Ang pagkukunwaring lungkot sa mukha nito ay napalitan ng pagkataranta. "Amihan, mga bata lang yan, hindi nila naiintindihan ang—" "Umuwi ka na Isla?" Putol ni Amihan sa sasabihin nito. Ang boses niya ay walang laman, walang emosyon, isang mapanganib na kalamigan. "Pero sinabi kong umuwi ka na." Walang nagawa si Isla kundi ang tumalikod at maglakad paalis. Ang bawat yabag ng kanyang takong ay parang tunog ng isang pagkatalo. Naiwan si Amihan sa sala, kasama si Tala na nakatayo pa rin sa isang sulok, tahimik na parang isang anino. Tiningnan niya ito. Nakita niya ang bakas ng mga luha sa mga mata nito, ang sakit sa ekspresyon nito, at ang dignidad sa kabila ng lahat. Naramdaman niya ang isang matinding hiya, isang pagsisisi na tila isang malaking batong biglang pumatong sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Anong sasabihin niya? Patawad dahil naging bulag ako? Patawad dahil mas pinili kong maniwala sa dilim kaysa sa liwanag na unti-unti mo nang ibinabalik? Naglakad siya paikyat, hindi papunta sa kanyang opisina, kundi sa silid ng kanyang mga anak. Kumatok siya, walang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalak. "Araw, Buwan, buksan niyo ang pinto. Mag-usap tayo." "Umalis ka na lang, Papa," sagot ni Araw mula sa loob. "Sinigawan mo si Yaya Tala, masama ka." Napapikit si Amihan. Ang bawat salita ay isang dagok. Sumandal siya sa pader sa labas ng silid, naramdaman ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi niya sinisisi ang kanyang anak. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Ang sumunod na 2 araw ay isang uri ng impyerno. Hindi siya kinakausap ng kambal. Sa oras ng pagkain, tahimik lang silang kumakain. Pagkatapos ay babalik agad sa kanilang silid at ilalak ang pinto. Si Tala naman ay ginagawa ang kanyang trabaho ng tahimik at episyente, ngunit may distansya na sa pagitan nila. Ang munting init na nagsisimula ng mabuo ay nawala. Napalitan ng isang maingat na lamig. Ang mansyon ay bumalik sa dati nitong estado. Isang malaking puntod na puno ng mga multo ng nakaraan. Isang gabi, pagod mula sa trabaho at sa bigat ng problema, napadaan siya sa sala. Ang ilaw ay patay, maliban sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa malaking bintana. Nakita niya si Tala na nakaupo sa sofa, mahimbing na natutulog. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Ang paghinga nito ay malalim at payapa. Sa liwanag ng buwan, ang mukha nito ay tila sa isang anghel. Napahinto si Amihan. Pinanood niya ito mula sa dilim. Sa kabila ng lahat ng gulong idinulot niya, naroon pa rin ito, nananatili. Isang patunay ng lakas at pasensya. Maya-maya, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa hagdan. Sina Araw at Buwan, dahan-dahan silang bumababa, na parang mga munting espiya. Hindi nila napansin ang kanilang ama
na nakatayo sa anino. Ang kanilang atensyon ay nasa natutulog na si Tala. Naglakad sila palapit sa kamay ni Erwa. May hawak itong isang asul na watercolor marker. Nagkatinginan ang magkapatid, isang tingin ng pagkakasundo. Lumuhod sila sa harap ng sofa. Tiningnan ni Araw si Buwan. Pagkatapos ay ang malaking tiyan ni Tala. Itinaas nito ang laylayan ng damit ni Tala. Sapat lang para malantad ang balat sa tiyan nito. Dahan-dahan na parang gumuguhit sa isang sagradong bagay, isinulat ni Araw ang isang salita. K-A-P-A-T-I-D. Pagkatapos ni Araw, kinuha ni Buwan ang marker at sa ilalim ng salita, gumuhit ito ng isang maliit at masayang mukha. Nakatayo si Amihan sa dilim, hindi makahinga. Ang eksenang nasa harapan niya ay tila isang panaginip, isang saglit na perpekto at puro. Ang kanyang dalawang anak, na matagal nang nawalan ng koneksyon sa mundo, ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aasam para sa isang sanggol na hindi pa man nila nakikita. Isang kapatid, isang bagong simula. Biglang gumalaw si Tala. Nagising ito at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang dalawang bata na nakaluhod sa kanyang harapan. Pagkatapos ay naramdaman niya ang lamig sa kanyang tiyan. Tumingin siya, pababa. Nakita niya ang salitang, "Kapatid." Hindi siya nagalit. Hindi siya nagulat. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng kaligayahan. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Hinaplos niya ang buhok ni Araw. Pagkatapos ay ang pisngi ni Buwan. "Magiging mabuti kayong mga kuya," bulong niya. Ang boses ay basag. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Amihan sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang lamig na inipon niya sa loob ng maraming taon, ang sakit, ang galit, ang pag-iisa, ay biglang natunaw. Ang imahe ng kanyang dalawang anak na nagpapakita ng pagmamahal sa isang babaeng sinigawan niya, ang imahe ng isang pamilyang nabubuo sa harap ng kanyang mga mata nang wala siya ay sobrang bigat para dalhin. Hindi na niya napigilan. Tumalikod siya at sumandal sa pader. Doon sa dilim, kung saan walang nakakakita, itinakip niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga luha na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang asawa ay bumuhos. Umiyak siya para sa kanyang asawang nawala, para sa kanyang mga anak na napabayaan, at para sa kanyang sarili na sa wakas ay naintindihan kung ano ang tunay na nawawala sa kanilang buhay. Hindi pera, hindi disiplina, kundi pagmamahal. Habang nakasandal siya roon, basang-basa ang mukha sa luha. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang email, galing kay Isla. Ang subject, ang totoong lihim na itinatago niya. Binuksan niya ito, ang mga mata ay malabo pa dahil sa luha. At ang kanyang nabasa ay isang suntok sa sikmura na nagpabalik sa lahat ng yelo na katutunaw pa lamang. Nakalakip ang isang file ng isang dating empleyado. Ang pangalan, Marco Sandoval. Ang kaso, pagnanakaw sa kumpanya. At sa ibaba, isang maikling tala mula kay Isla. Siya ang ama ng dinadala ni Tala. "Mag-ingat ka, Ami. Baka una pa lang, plano na nila ang lahat ng ito." Ang kaligayahang naramdaman ni Tala ng gabing iyon ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng napakalamig na panahon. Ang salitang kapatid na nakasulat sa kanyang tiyan ay tila isang sagradong tatak, isang pangako ng pagmamahal mula sa dalawang batang unti-unti nang nagiging pamilya sa kanya. Pagkatapos ng insidente sa sala, ang kilos na iyon ng kambal ay isang balsamo sa kanyang nasaktang puso. Ngunit kinabukasan, ang init na iyon ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang hangin na mas malamig pa kaysa sa mga unang araw niya sa mansyon.
Naramdaman niya ito sa almusal. Si Amihan ay nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto sa dulo ng lamesa, ngunit hindi ito nagbabasa ng dyaryo o tumitingin sa kanyang tablet. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Ang mga mata nito ay madilim at walang buhay. Kung mayroon mang emosyon doon, iyon ay isang bagay na nakakatakot, isang pinaghalong galit at sakit. "Senyor Amihan, kape po." Alok niya, sinisikap na basagin ang tensyon. Tumingin ito sa kanya sa isang saglit. Ang lamig sa mga mata nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa na nagpayelo sa kanya. Hindi ito sumagot. Ibinabalang nito ang kubyertos at tumayo. "Sa opisina ko, ngayon din," sabi nito. Ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may pahiwatig ng isang paparating na bagyo. Naglakad ito paalis. Naiwan si Tala sa lamesa kasama ang kambal na kapwa nakatingin sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Hinaplos niya ang braso ni Araw. "Okay lang ako. Tapusin na yun na ang pagkain niyo, ha?" Sa bawat hakbang niya papunta sa opisina, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Anong nagawa niya? Anong nangyari? Ang Amihan na nakita niya kagabi sa dilim, ang Amihan na narinig niyang humihikbi, ay biglang nawala. Ang humarap sa kanya ay ang dati nitong sarili, ngunit 10 beses na mas nakakatakot. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click nito ay parang isang hatol. "May problema po ba, senyor?" Mahina niyang tanong. Dahan-dahan itong humarap. Sa mga kamay nito, may hawak itong isang folder. "Marco Sandoval," sabi nito. Ang pangalan ay binigkas na parang isang sumpa. "Pamilyar ba sa iyo ang pangalang yan?" Sa pagkarinig ng pangalan, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa mga baga ni Tala. Ang kanyang dugo ay naging yelo. Ang sugat ng kanyang kahapon, ang sugat na pilit niyang tinatakpan at kinakalimutan, ay biglang binuksan muli ng walang awa. Bakit niyo po? Sagutin mo ang tanong ko!" Sigaw nito. Ang kontroladong boses ay biglang sumabog. Inihagis nito ang folder sa ibabaw ng lamesa, kumalat ang mga papeles, at sa ibabaw ng lahat, ang litrato ng isang pamilyar na mukha, ang mukha ng lalaking nangako sa kanya ng mundo, ngunit iniwan siyang wasak. Siya po ang ama ng dinadala ko." Aminado ni Tala. Ang boses ay nanginginig, halos isang bulong na lang. "Pero ano niyo nalaman? Anong kinalaman niya sa inyo?" Isang tawa ang kumawala mula sa lalamunan ni Amihan, ngunit hindi ito tawa ng saya. Ito ay isang tawa na puno ng pait, ng pagkasuklam. "Anong kinalaman niya sa akin?" Ulit nito na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Ang lalaking yan ay isang magnanakaw. Isang dating empleyado ko na nagnakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya ko. Isang taong sinira ang tiwala ko." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Tala. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay nagnakaw sa lalaking kasalukuyan niyang pinagsisilbihan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsama-sama sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pagkakataon ay masyadong perpekto, masyadong planado. "Hindi ko po alam," sabi niya, napahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa kasalanan ng ama nito. "Wala po akong alam na nagtrabaho siya para sa inyo. Maniwala po kayo." "Maniwala?" Sigaw ulit ni Amihan. Ang galit nito ay umaapaw na. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. "Pagkatapos ng lahat, ang pagdating mo dito, ang pagiging perpekto mong yaya, ang pagkuha mo sa loob ng mga anak ko, lahat yon ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas. Hindi po totoo yan." Git ni Tala.
Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nagkataon lang po ang lahat. Nagkataon? Muling tawa ni Amihan. Sabihin mo sa akin, Tala, anong plano ninyo? Paghihiganti ba ito? Pera? Naisip niyo bang kapag nakuha mo na ang loob ng pamilya ko, makakakuha ka ng malaking halaga mula sa akin kapalit ng pananahimik mo? O baka naman mas malaki pa ang plano niyo, Kiyo? Baka gusto mong palitan ang asawa ko? Ang huling mga salita ay isang sampal na hindi niya nakita. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ang kabutihan na sinubukan niyang ipakita. Ang pagmamahal na nagsisimula ng mamukadkad. Lahat ay binigyan ng isang marumi at kasuklam-suklam na kahulugan. Ang galing mong umarte, patuloy ni Amihan. Ang boses ay puno ng lason. Ang galing mong magpanggap na isang anghel. Ang mga luha mo, ang mga ngiti mo. Pati ba yung kagabi? Yung pagsusulat ng mga anak ko sa tiyan mo? Kasama rin ba yun sa plano? Sinadya mo bang matulog sa sofa para makita ko yon? Para maawa ako sa'yo? Hindi na makasagot si Tala. Ang kanyang lalamunan ay barado na sa mga hikbi na pilit niyang pinipigilan. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang akusasyon na gawa sa galit at pagdududa? Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanang mas mahirap paniwalaan kaysa sa pinakamagandang kasinungalingan? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Araw at Buwan. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Narinig nila ang sigawan. "Papa, bakit mo sinisigawan si Yaya Tala?" Tanong ni Araw. Ang boses ay matapang ngunit nanginginig. Tumingin si Amihan sa kanyang mga anak. At sa isang saglit, nakita ni Tala ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito bago ito muling natabunan ng galit. "Lumabas muna kayo," mahinahon ngunit mariing utos ni Amihan sa mga bata. "Ayoko po. Huwag mo siyang saktan. Sinabi kong lumabas kayo!" Ang sigaw ni Amihan ay nagpatigil. Sa kambal, napuno ng takot ang kanilang mga mata. Tumingin si Tala sa mga bata. Pagkatapos ay kay Amihan. Dito na niya naintindihan. Tapos na ang lahat. Anumang tiwala ang nagsimula ng mabuo, anumang pag-asa ang kanyang naramdaman, ay dinurog na ng walang natira. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng isang biglaang determinasyon. "Kung iyan po ang tingin ninyo sa akin, simula niya, ang bawat salita ay mabigat. Kung sa tingin ninyo ay isa akong masamang tao na may masamang plano, kung sa tingin ninyo ay kaya kong gamitin ang mga anak ninyo at ang sarili kong anak para sa pera." Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng natitira niyang lakas. "Hindi po ako pwedeng manatili dito kahit isang segundo pa." Ang sigaw ng kanilang ama ay parang kulog na yumanig sa buong bahay. Pagkatapos ang nakabibinging katahimikan, nakatayo sina Araw at Buwan sa labas ng opisina. Ang kanilang maliliit na puso ay kumakabog na parang mga tambol. Hindi nila naintindihan ang lahat ng salita. Magnanakaw, plano, pera. Ang mga salitang iyon ay para sa matatanda. Ang naintindihan lang nila ay ang galit sa boses ng kanilang ama at ang sakit sa mga mata ni Yaya Tala. Nakita nilang lumabas si Yaya Tala mula sa opisina. Hindi ito umiiyak, pero ang mga mata nito ay namumula at walang buhay, na parang mga bituing nawalan ng kislap. Hindi ito tumingin sa kanila. Naglakad lang ito ng diretso papunta sa kanyang silid. Nagkatinginan ang magkapatid, isang takot na hindi nila mapangalanan ang gumapang sa kanilang mga dibdib. Dahan-dahan, sinundan nila ito. Nakatigil sila sa tapat ng silid ni Tala. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip sila. Ang nakita nila sa loob ay isang imaheng nagpaguho sa kanilang munting mundo. Sa ibabaw ng kama, nakabukas ang isang malaking maleta. Si Yaya Tala ay dahan-dahang naglalagay ng mga damit sa loob nito. Ang bawat galaw niya ay mabigat,
na parang ang hangin sa loob ng silid ay naging tubig na mahirap langguyan. Aalis na siya, bulong ni Buwan. Ang boses ay halos hindi marinig. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ito simula kanina. Hindi, mabilis na sagot ni Araw. Ang takot ay nagiging galit. Hindi siya pwedeng umalis. Pumasok si Araw sa silid, sinundan ni Buwan. Nakita ni Tala ang kanilang refleksyon sa salamin ng kanyang aparador. Huminto ito sa pagtutupi ng isang blusa. Dahan-dahan itong humarap, sinisikap na ngumiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. Bakit may maleta ka po? Tanong ni Araw, itinuro ang kama. Magbabakasyon ka po? Sama kami! Umiling si Tala. Hindi, Araw. Hindi ako magbabakasyon. Aalis ka na ba? Tanong ni Buwan, ang mga mata ay nanlalaki at nagsisimula ng mamasa. Dahil ba kay Papa? Hindi nakasagot si Tala. Ang pananahimik nito ay sapat ng kumpirmasyon. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Araw, isang desperadong plano ng isang bata. Buwan, tulungan mo ako. Mabilis siyang tumakbo papunta sa maliit na upuan kung saan nakasabit ang handbag ni Tala. Hinablot niya ito at niyakap ng mahigpit. Hindi ka aalis, itatago ko ang bag mo. Araw, ibalik mo yan, mahinahong sabi ni Tala, lumalapit sa kanya. Ngunit si Buwan ay may ibang ginawa. Hindi ito nagsalita. Tumakbo ito palabas ng silid at bumalik pagkaraan ng ilang segundo. Dala-dala ang isang piraso ng papel, ang drawing na ginawa nilang tatlo sa hardin, ang pamilyang may malaking araw. Lumapit si Buwan kay Tala at iniabot ang drawing. Nakatingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha, isang tahimik na pakiusap. Huwag mo kaming iwan, ito tayo, di ba? Doon na bumigay si Tala, napaluhod siya sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi na niya pinansin ang bag na hawak ni Araw. Kinuha niya ang drawing mula kay Buwan at niyakap ito sa kanyang dibdib. Patawad, hikbi niya. Patawad mga anak. Niyakap niya ang dalawang bata ng sobrang higpit. Naramdaman ni Araw at Buwan ang panginginig ng kanyang katawan, ang init ng kanyang mga luha sa kanilang mga balikat. Niyakap din nila siya pabalik. Ang kanilang maliliit na braso ay kumakapit na parang doon nakasalalay ang kanilang buhay. Yaya Tala, huwag ka na pong umalis. Umiiyak na pakiusap ni Araw. Mababait na po kami, promise. Hindi niyo kasalanan, sabi ni Tala. Humiwalay ng bahagya para tingnan sila sa mga mata. Kayo ang pinakamabait na mga bata sa buong mundo. Tandaan niyo yan, ha? Hinalikan niya sila sa noo. Isa, mahal na mahal kayo ni Yaya. Pero kailangan ko na talagang umalis. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at kinuha ang bag mula kay Araw. Isinara niya ang maleta. Ang tunog ng pag-zipper nito ay parang tunog ng isang kandado na isinasara magpakailanman. Hinila niya ang maleta palabas ng silid. Dumaan siya sa gitna ng dalawang bata na parang mga estatuwang nakatayo sa pasilyo. Bawat paggulong ng maliit na gulong ng maleta sa sahig na marmol ay isang hiwa sa kanilang mga puso. Pinanood nila siyang maglakad palayo, pababa ng hagdan hanggang sa mawala ito sa kanilang paningin. Naiwan sila sa pasilyo sa gitna ng katahimikan na mas masakit pa kaysa sa sigawan kanina. Ang liwanag ay umalis na. Ang init ay nawala na. Ang mansyon ay muling naging isang malamig at madilim na lugar. Isang galit ang muling umakyat sa dibdib ni Araw. Si Papa! Sigaw niya. Kasalanan to ni Papa! Tumakbo siya papunta sa opisina ng kanilang ama. Sumunod si Buwan. Ang pinto ay sarado. Sinimulan nilang kalampagin ito gamit ang kanilang maliliit na kamao. Papa? Buksan mo to. Papa! Sigaw ni Araw.
ang boses ay paos na sa kaiiyak. Pabalikin mo si Yaya Tala! Pabalikin mo siya! Sumigaw siya ng paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Walang bumubukas ng pinto. Papa, masama ka! Masama ka! Gumuho na ang boses ni Araw sa isang malakas na iyak. Napasandal na lang siya sa pinto. Ang maliliit na kamao ay patuloy pa ring dumadagok ng walang lakas. Sa loob ng opisina, nakaupo si Amihan sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan. Rinig na rinig niya ang bawat kalampag, bawat sigaw, bawat hikbi ng kanyang mga anak. Ang mga tunog na iyon ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya makagalaw. Hindi niya magawang tumayo. Hindi niya magawang buksan ang pinto. Nanatili lang siyang nakaupo doon, isang bilanggo sa sarili niyang galit at pagsisisi, habang sa labas ang kanyang pamilya ay tuluyan ng nababasag. Tapos na ang sigawan, tapos na ang pagkalampag sa pinto. Ngayon, ang tanging natira ay ang katahimikan. Isang katahimikang mas malala pa sa kahit anong ingay. Dati, ang katahimikan sa mansyon ay isang bagay na kontrolado niya, isang patakaran na siya ang nagtakda. Ngayon, ang katahimikan ay isang sandata na ginagamit laban sa kanya. Isang paalala ng kanyang kabiguan. Lumipas ang isang araw, 2. Hindi pa rin siya kinakausap ng kanyang mga anak. Nagkukulong lang sila sa kanilang silid. Si Manang Ellen na lang ang naghahatid ng kanilang pagkain. Hindi na sila lumalabas para maglaro sa hardin. Hindi na nila binubuksan ang kanilang kahon ng krayola. Ang munting sinag ng liwanag na dinala ni Tala ay umalis kasama niya. At ang mansyon ay muling naging isang malaki, malamig at walang buhay na puntod. Para kay Amihan, bawat sulok ng bahay ay isang paalala. Ang sofa kung saan natulog si Tala, ang hardin kung saan sila gumuguhit, ang hapagkainan kung saan narinig niyang muling magsalita ang kanyang mga anak. Ang bawat lugar ay may multo ng isang kaligayahang panandalian lang niyang natikman bago niya ito winasak gamit ang sarili niyang mga kamay. Isang gabi, hindi na niya matiis ang pagkakakulong sa kanyang opisina. Naglakad siya sa madilim na pasilyo. Ang mga yabag niya ay umietso sa katahimikan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na pilit niyang iniiwasan. Ang silid ni Tala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay malinis na, naayos na ni Manang Ellen. Ang kama ay walang kulubot. Ang aparador ay sarado. Ngunit ang amoy ni Tala ay naroon pa rin. Isang mahinang amoy ng baby powder at ng mga bulaklak sa hardin. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ang huling nakita niya ay ang mukha ni Tala. Ang sakit, ang pagkadismaya, ang huling tingin bago ito tumalikod. Kung iyan po ang tingin ninyo sa akin, hindi po ako pwedeng manatili dito kahit isang segundo pa. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang walang katapusang parusa. Hinilamos niya ang kanyang mukha. Nararamdaman ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa kanyang pagtayo, may isang bagay sa sahig, malapit sa paanan ng kama, ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit na kwaderno, kulay rosas ito, na may simpleng disenyo ng mga bulaklak. Mukhang nahulog ito at hindi napansin sa pag-aayos. Ang diary ni Tala. Nag-alinlangan siya. Ito ay pribado, isang paglabag sa natitirang tiwala na winasak na niya. Ngunit may isang puwersang mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Ang desperasyon na maintindihan, ang desperasyon na malaman kung saan siya nagkamali. Umupo siya muli at binuklat ang kwaderno. Ang sulat kamay ni Tala ay malinis at pabilog, puno ng pag-asa kahit sa mga pahinang naglalaman ng kalungkutan. Unang araw, Panginoon, salamat po sa trabahong ito.
Ang mansyon ng mga ulap, nakakatakot ang pangalan, at mas nakakatakot ang amo ko. Pero para sa iyo ito, anak, kakayanin ni Mama ang lahat. 5 araw. Umiyak na naman ang kambal kagabi. Hinahanap nila ang kanilang ina. Hindi ko alam kung paano sila tutulungan. Ang sabi ni Senyor Amihan, kailangan nila ng disiplina. Pero sa tingin ko, ang kailangan nila ay yakap. Napahinto si Amihan sa pagbabasa. Naalala niya ang kanyang mga salita. Hindi ka narito para maging ina nila. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga sumunod na pahina ay puno ng maliliit na obserbasyon tungkol sa kambal. Mahilig pala si Araw sa kulay pulabe. At si Buwan, tahimik lang pero napansin kong gusto niya ang mga pusa. Sana payagan ako ni Senyor na magdala ng kuting dito. Ngumiti si Buwan kanina, 1 segundo lang. Pero nakita ko, para akong nakakita ng pagsikat ng araw. Naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mga bagay na ito, ang maliliit na detalyeng ito tungkol sa kanyang sariling mga anak, ay hindi niya alam. O baka nakalimutan na niyang tingnan hanggang sa dumating siya sa isang pahina na may mga bakas ng luha. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Marco! Iyon pala ang pangalan niya. Ang sakit pa rin kapag naaalala ko. Ang mga pangako, ang mga pangarap, lahat nawala na parang bulan nang sabihin kong nagdadalang tao ako. Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko na rin siya gustong intindihin. Ang mahalaga ay itong nasa sinapupunan ko. Ikaw lang, anak, ikaw lang ang mahalaga. Hindi natin kailangan ng isang pagkakamali mula sa nakaraan. Isang pagkakamali mula sa nakaraan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Amihan na parang kidlat. Walang bahid ng paghihiganti. Walang plano. Ang naroon lang ay ang sakit ng isang babaeng iniwan at ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ang Marco Sandoval sa diary na ito ay hindi isang kasabwat. Isa siyang masamang alaala, isang sugat. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Ang buong teorya niya, ang buong kaso na binuo niya sa kanyang isipan na pinalakas ng lason ni Isla ay gumuho sa isang iglap. Ang natira ay ang hubad na katotohanan. Nagkamali siya. Isang malaki at teribleng pagkakamali. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ang sakit at pagsisisi ay nag-uumapaw. Ang lahat ng galit na naramdaman niya ay bumalik sa kanya. Doble ang tindi. Galit siya sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging bulag, sa kanyang pride na ayaw magpatalo. Isinara niya ang diary. Ang puso niya ay parang pinipiga. Paano niya ito itatama? Paano niya ibabalik ang isang taong itinaboy niya ng walang awa? Saan niya hahanapin? Sa gitna ng kanyang desperasyon, biglang nagring ang kanyang telepono. Ang tunog ay tila isang alarma sa sunog. Sa loob ng tahimik na silid, tiningnan niya ang screen. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang boses ay paos. Hello? Magandang gabi po? Sabi ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Nariyan po ba si Senyor Amihan del Rosario? Ako nga. Sagot niya. Ako po si Nurse Reyes mula sa Sansinag Community Hospital. Tumatawag po ako tungkol sa isang pasyente namin, si Tala Rizardo. Kayo po kasi ang nakalistang emergency contact niya. Ing mundo ni Amihan ay biglang huminto. Anong nangyari sa kanya? Maayos lang ba siya? Nag-alinlangan ang nurse sa kabilang linya. Dinala po siya rito kaninang hapon. Masama po ang kanyang pakiramdam. At sa ngayon po, huminto ang nurse at ang bawat segundong lumilipas ay isang pagpapahirap kay Amihan. Critical po ang kondisyon niya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ing mga salita ng nurse ay isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid. Kritikal. Ang isang salitang iyon ay sapat na para wasakin ang natitirang kontrol ni Amihan. Hindi na niya naaalala kung paano siya nakarating sa kanyang sasakyan
o kung gaano kabilis ang kanyang pagpapatakbo. Ang buong mundo ay naging isang malabong guhit ng mga ilaw at anino. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Tala, nakangiti, umiiyak, natutulog sa sofa, at ang nakakakilabot na posibilidad na baka hindi na niya muling makita ang mga iyon. Ang bawat segundo ay isang pagpapahirap. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang personal na insulto. Hinahampas niya ang manibela, isang sigaw ng pagkadismaya at galit sa sarili ang kumakawala sa kanyang lalamunan. Kasalanan ko to lahat. Pagdating sa ospital, halos takbuhin niya ang pasilyo. Ang amoy ng antiseptiko at malamig na hangin ay sumalubong sa kanyang ngunit hindi nito napawi ang apoy ng takot sa kanyang dibdib. Tala Rizardo, saan ang kwarto niya? Halos pasigaw niyang tanong sa nurse station. Emergency room po, sir. Sa dulo po ng pasilyo sa kaliwa. Tumakbo siya. Bawat yabag ay isang panalangin. Huwag mo siyang pabayaan. Huwag mo silang pabayaan. Sa dulo ng pasilyo sa labas ng mga salaming pinto ng ER, nakita niya ang mga doktor at nurse na abala. At sa isa sa mga kama, nakahiga si Tala. Maputla, walang malay. May nakakabit na kung ano-anong tubo sa kanyang katawan. Ang makina sa tabi niya ay gumagawa ng isang mabagal at nakakabahalang tunog. Beep! 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 Napasandal siya sa pader. Ang lakas ay tila biglang naubos mula sa kanyang mga tuhod. Ito ang resulta ng kanyang galit. Ito ang bunga ng kanyang pride. Ang babaeng nagdala ng unang sinag ng pag-asa sa kanyang madilim na mundo ay ngayoy nakikipaglaban para sa buhay nito at ng anak niya. Dahil sa kanya, Amihan! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya, papalapit si Isla, ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala, ang mga mata ay naglalandas ng mga pekeng luha. Diyos ko, Ami, nabalitaan ko ang nangyari. Tumawag sa akin ang isa sa mga nurse na kakilala ko. Kamusta na siya? At ang pamangkin ko sana? Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, ang takot at pagsisisi sa dibdib ni Amihan ay biglang nag-alab at naging purong galit. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang galit na malinaw at nakatutok. Huwag na huwag mong babanggitin ang batang yan, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Wala kang karapatan. Nagulat si Isla sa kanyang tono. Amihan? Ano bang sinasabi mo? Nag-aalala lang naman ako. Nag-aalala? Putol ni Amihan, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. O baka naman tinitingnan mo lang kung naging matagumpay ang plano mo. Dilim, may mga boses, malayo, parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Plano mo? Isang boses na pamilyar, galit, beep, beep, isang tunog na paulit-ulit, malamig, may sakit sa kanyang tiyan, isang matinding sakit. Anak! Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Kumapit ka, anak! Anong plano? Wala akong alam sa sinasabi mo! Depensa ni Isla, ngunit nakita ni Amihan ang kislap ng takot sa mga mata nito. Talaga? Sabi ni Amihan, humakbang siya palapit. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Ang mga litrato, ang mga kasinungalingan, ang pagbasag mo sa picture frame ng sarili mong kapatid para lang maipahamak si Tala. Akala mo ba hindi ko malalaman? Mga bata lang ang nagsabi niyan, hindi mo sila dapat paniwalaan. Pero hindi lang sila ang may ebidensya, hindi ba, Isla? Naglabas si Amihan ng telepono mula sa kanyang bulsa. Pinatingnan ko sa mga abogado ko ang mga papeles ng trust fund ng mga anak ko Lodo. At anong nalaman nila? May isang taong paulit-ulit na nagtatanong tungkol dito sa bangko. Isang taong nagtatanong kung paano maaaring mailipat ang guardianship sakaling mapatunayang unfit ang kasalukuyang tagapag-alaga. At ang pangalan ng taong yon
ay Isla Natividad. Ang kulay sa mukha ni Isla ay biglang nawala. Ang maskara ng pag-aalala ay tuluyang nalaglag at ang lumabas ay ang tunay niyang anyo, isang mukhang puno ng inggit at kasakiman. Kaya pala, patuloy ni Amihan, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Kaya pala gusto mong mawala si Tala dahil nakikita mong unti-unti niyang binubuo ang pamilya ko. Isang pamilyang kailanman ay hindi mo naging tunay na bahagi dahil habang abala ka sa pag-iisip sa pera ng kapatid mo, siya, isang estranghero, ay abala sa pag-aalaga sa mga anak niya. Doon na sumabog si Isla, wala ng pagkukunwari, wala ng pekeng luha. At ano bang masama doon? Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng lason. Karapatan ko yon, kapatid ko siya. Ako dapat ang kasama niya, hindi ang isang katulong na galing sa kung saang probinsya. At ing babaeng yan, itinuro niya si Tala sa loob ng air nang may pagkasuklam. Ano siya? Isang puta na nagpabuntis sa isang magnanakaw. Akala mo ba karapat-dapat siyang maging ina ng mga pamangkin ko? Maging kapalit ng ate ko? Huwag mong isubo ang pangalan ng asawa ko. Sigaw ni Amihan pabalik. Ang galit ay nasa rurok na. Bakit? Dahil totoo? Ang ate ko nagtiis siya sa'yo, ipasaw ni, sa pagiging malamig mo, sa pagiging abala mo sa trabaho. Namatay siyang malungkot. At ngayon ipapalit mo lang siya sa isang basahan? Umalis ka dito. Ang sigaw ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Umalis ka bago pa kita makalimutan at itapon palabas ng ospital na ito. Tinitigan siya ni Isla ng ilang segundo. Ang dibdib ay umaakyat baba sa galit. Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad paalis. Ang bawat yabag ay puno ng puot. Naiwan si Amihan na nanginginig. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala at napapalitan ng pamilyar na takot. Tumingin siyang muli sa loob ng ER kay Tala. Sakto namang lumabas ang isang doktor mula sa mga pinto. Ang mukha ay seryoso at pagod. Tinanggal nito ang kanyang face mask. Kayo po ba ang pamilya ni Miss Rizardo? Ako po. Mabilis na sagot ni Amihan. Kamusta na po siya, Dok? Ang anak niya, ligtas po ba sila? Tumingin ang doktor sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang balitang ayaw marinig ng kahit sinong ama. Huminga ito ng malalim. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya pero ang puso ni Amihan ay tila huminto sa pagtibok. Critical po ang kondisyon niya at nang sanggol. Ang mga oras na lumipas pagkatapos ng pag-uusap nila ng doktor ay isang mahaba at malabong bangungot para kay Amihan. Ang bawat tunog ng makina mula sa loob ng intensive care unit kung saan inilipat si Tala ay isang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat anino ng nurse na dumadaan ay nagdadala ng takot. Naupo siya sa isang upuan sa labas ng ICU, hindi kumakain, hindi umiinom. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang pagsisisi at isang munting hibla ng panalangin. Bumalik sa kanya ang lahat, ang lamig ng kanyang boses nang akusahan niya si Tala, ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak, ang pagtalikod ni Tala habang bitbit ang kanyang maleta. Ang bawat alaala ay isang sundang na paulit-ulit tumutusok sa kanyang puso. Kinailangan niyang tumawag kay Manang Ellen. Sinabi niyang naospital si Tala at baka hindi siya makauwi. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Ang pananahimik sa kabilang linya ay sapat na para malaman niyang naiintindihan nito ang lahat. Madaling araw na nang lumabas ang parehong doktor. Sa pagkakataong ito, may bahagyang pagod na ngiti sa mukha nito. Senyor Del Rosario, sabi nito. She's a fighter, and her baby is too. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Amihan. Napakabigat nito na halos mabuwal siya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Naging stable na po ang vital signs niya. Patuloy ng doktor. Nalagpasan na nila ang pinakakritikal na bahagi.
pero kailangan pa rin niya ng masusing obserbasyon. Makikita niyo na siya, pero sandali lang. Tumango si Amihan, hindi makapagsalita. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Pagpasok niya sa pribadong silid, ang unang napansin niya ay ang mas mahina at mas ritmikong tunog ng mga makina. Nakahiga si Tala sa kama, napapaligiran ng puting kumot. Ang mukha ay maputla pa rin, ngunit mas payapa na. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Mahimbing siyang natutulog. Dahan-dahan siyang naupo sa silya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Tala. Malamig ito, ngunit buhay. Hinawakan niya ito ng mahigpit gamit ang dalawa niyang kamay na para bang sa paggawa noon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Patawarin mo ako, Tala, bulong niya sa katahimikan ng silid. Patawarin mo ako sa lahat, sa pride ko, sa galit ko, sa pagiging bulag ko. Hindi mo deserve ang lahat ng sakit na to. Patawarin mo ako. Inulit-ulit niya ang mga salitang iyon na parang isang mantra habang nakatitig sa payapang mukha nito. Doon, sa liwanag ng umaga na nagsisimula ng pumasok sa bintana, nangako siya sa kanyang sarili. Kung bibigyan lang sila ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi na niya ito sasayangin. Ilang oras siyang nanatili doon, hawak ang kamay nito, hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Malabo pa ang mga ito sa simula, nag-a-adjust sa liwanag. Ang una niyang nakita ay ang kisame, pagkatapos ay ang mga dextrose na nakakabit sa kanya. At sa wakas, ang lalaking nakaupo sa tabi niya, hawak-hawak ang kanyang kamay. Aamihan. Ang boses niya ay mahina at paos. "Shh! Huwag ka munang magsalita," sabi ni Amihan. Ang boses ay malambing, isang tono na kahit siya ay nagulat na kaya niyang gawin. "Magpahinga ka lang." Ngunit hindi siya nito pinansin. Ang takot ay biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang isang kamay nito ay agad na napahawak sa kanyang tiyan. Ang baby ko? Ligtas siya, Tala. Mabilis na sagot ni Amihan, pinipigilan ang sarili niyang panginginig. Ligtas kayong dalawa, malakas kayo, pareho kayong lumaban. Isang luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Tala. Isang luha ng ginhawa. Pinunasan ito ni Amihan gamit ang kanyang hinlalaki. "Patawad?" muling sabi ni Amihan. Tinitingnan siya ng diretso sa mga mata para makita nito ang katapatan sa kanyang sinasabi. "Nabasa ko ang diary mo. Alam ko na ang lahat. Alam kong wala kang kasalanan. At alam ko na kung gaano ako naging tanga." Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tinitigan siya ni Tala ng matagal. Walang galit sa mga mata nito. Ang naroon lang ay isang malalim na pagod at isang bakas ng kalungkutan. "Ang mahalaga, ligtas ang anak ko," mahina niyang sabi. "Anak natin," pagtatama ni Amihan bago pa niya mapigilan ang sarili. Napatingin si Itala sa kanya, naguguluhan. "Ibig kong sabihin, ang mga anak ko, hinahanap ka nila." Huminga ng malalim si Amihan. Ito na ang sandali ng katotohanan. Hindi sapat ang salita, kailangan ng gawa. "Tala, alam kong wala akong karapatang hilingin to pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pero ang mga bata, kailangan ka nila. Ako, kailangan kita." Ang huling mga salita ay halos isang bulong, isang napag-amin na sa wakas ay pinakawalan niya. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan simula nang umalis ka. Bumalik lang ito sa pagiging isang malamig na gusali. Hindi sumagot si Tala, tumingin lang ito sa malayo, tila pinoproseso ang lahat. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit hindi ito ang katahimikan ng galit, kundi ng pag-iisip. Kinabukasan, pagkatapos ng paulit-ulit na pakiusap sa mga doktor, pinayagan ni Amihan na dalawin ng kambal si Tala. Kasama si Manang Ellen, pumasok ang dalawang bata sa silid. Sa una, nahihiya sila. Nakatayo lang sila malapit sa pinto. Ngunit
Nang makita nila si Tala na nakangiti sa kanila mula sa kama, hindi na nila napigilan. "Yaya Tala!" Tumakbo sila palapit. Dahan-dahan silang umakyat sa kama at niyakap siya ng mahigpit, maingat sa kanyang tiyan. "Akala po namin hindi ka na namin makikita," sabi ni Araw. Ang boses ay muffled dahil nakasubsob ito sa balikat ni Tala. "Okay ka lang po ba? At si baby brother?" Tanong ni Buwan, hinahaplos ang kumot sa tiyan ni Tala. "Okay na kami," sagot ni Tala. Niyayakap ang dalawa pabalik. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha na ito ng saya. Nakatayo si Amihan sa isang sulok. Pinapanood ang eksena. Isang pamilyang nasira niya, ngunit sa awa ng Diyos ay binibigyan ng pagkakataong mabuo muli. Nang paalis na ang mga bata, lumapit si Amihan sa kama. Tumingin siya kay Tala. "Paglabas mo dito," simula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. "Kung papayag ka, gusto kong umuwi ka, hindi bilang isang yaya." Huminto siya, hinanap ang tamang salita. "Gusto kong umuwi ka sa amin, Tala." Tumingin si Tala sa kanya. Pagkatapos ay sa kambal na nagpapaalam sa may pinto at pagkatapos ay muli sa kanya. Isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa ngiting iyon, nakita ni Amihan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita: pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig na ihip ng hanging Amihan ay napalitan na ng isang masayang simoy. Ang mga ulap na dating bumabalot sa mansyon sa tuktok ng burol ay tila hinawi na, nagbibigay daan sa sikat ng araw at sa kislap ng mga bituin sa gabi. Ang bakal na tarangkahan ay naroon pa rin, ngunit ang nakaukit na pangalan ay iba na. Hindi na ito ang mansyon ng mga ulap. Sa isang simpleng seremonya na sinaksihan lamang ng pamilya at ni Manang Ellen, pinalitan ito ni Amihan. Ang nakasulat na ngayon sa parehong eleganteng pagkakatitik ay "Ang Tahanan ng Mga Tala." Isang pangakong hindi na muling babalik ang dilim sa kanilang buhay. Sa loob ng tahanan, ang dating nakabibinging katahimikan ay isa na lamang alaala. Ngayon, ang mga pasilyo ay puno ng tunog ng buhay. "Kuya Araw, mas mabilis!" Ang sigaw ay nagmula sa hardin. Doon tinutulak ni Araw ang isang maliit na duyan. Nakaupo dito si Buwan, at sa kandungan ni Buwan, nakaupo ang isang munting anghel na may malalaking bilugang mata at buhok na kasing itim ng gabi. Si Hiraya, ang kanilang munting kapatid. "Dahan-dahan lang, Araw, baka mahilo ang kapatid ninyo," paalala ni Tala mula sa veranda. Nakaupo siya sa isang silyang tumba, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinapanood ang kanyang tatlong anak. Ang kanyang tiyan ay patag na muli, ngunit ang kanyang puso ay mas puno kaysa dati. "Opo, Mama," sagot ni Araw, at binagalan nga ang pagtulak sa duyan. Ang salitang Mama ay dumating ng natural isang araw. Binigkas ni Buwan habang nagpapatulong itong itali ang sintas ng sapatos. Hindi ito pinilit ni Tala o ni Amihan. Dumating ito na parang isang bulaklak na kusang bumukadkad sa tamang panahon. Lumabas si Amihan mula sa loob ng bahay. Hindi na suot ang kanyang madilim at formal na kasuotan. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. May dala siyang isang plato ng hiniwang mangga. Lumapit siya kay Tala at umupo sa isang silya sa tabi nito. "Masyado yata silang masaya," sabi niya. Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang dating malamig na mga mata ay puno na ngayon ng init habang pinapanood ang mga bata. "Hayaan mo sila," sagot ni Tala, sumandal sa balikat ni Amihan. Matagal din silang hindi naging masaya ng ganyan. Kumuha si Amihan ng isang piraso ng mangga at isinubo kay Tala. "Kumain ka, kailangan mong magpalakas." "Palagi mo na lang sinasabi yan," natatawang sabi ni Tala.
para namang may sakit pa rin ako. Hindi na mauulit yon, sabi ni amihan. Ang ngiti ay bahagyang nawala at napalitan ng isang seryosong anino. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon, pangako. Tumingin si Tala sa kanya at pinisil ang kanyang kamay. Alam ko, hindi naging madali ang mga unang linggo pagkatapos niyang lumabas ng ospital. May mga takot pa rin, may mga sugat na kailangan pang hilumin. Kinailangan nilang mag-usap ng paulit-ulit tungkol sa nakaraan ni Tala, tungkol sa sakit na naramdaman ni amihan, tungkol sa pader na itinayo niya. Sa bawat pag-uusap, unti-unting gumuho ang mga pader na iyon at ang mga espasyo sa pagitan ay napuno ng pag-unawa at pagpapatawad. Nalaman nilang hindi sila perpekto. Si Tala ay may daladalang takot na baka iwanan siyang muli. Si amihan ay may takot na baka masaktan niya ulit ang mga taong mahal niya. Ngunit sa halip na itago ang mga takot na iyon, natutunan nilang pag-usapan ang mga ito. Natutunan nilang maging lakas ng isa't isa. Papa! Mama! Halika kayo! Tawag ni Buwan. Tumayo ang dalawa at lumapit sa mga bata. Tumigil ang duyan. Binuhat ni amihan si Hiraya mula sa kandungan ni Buwan. Agad na ngumiti ang sanggol nang makita ang muka ng kanyang ama. Ako na po, Papa, sabi ni Araw. Ako na ang mag-aalaga kay Hiraya. Ako rin po, sabi naman ni Buwan. Nagkatinginan si amihan at Tala. Ang mga puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang mga anak na dati ay sinasaktan ang kanilang mga sarili at ang isa't isa ay natututo ng mag-alaga. Natututo ng magmahal. Okay mga kuya, sabi ni amihan. Pero kailangan nating lahat na magtulungan. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Si Hiraya ay nasa kanyang kuna sa tabi ng kama ni na amihan at Tala. Nakatayo ang dalawa sa beranda, sa parehong lugar kung saan madalas tumayo si amihan noon para mag-isa. Ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa. Magkayakap sila nakatingin sa libu-libong bituin na kumikislap sa madilim na kalangitan. Naaalala mo ba yung sinabi sa akin ni Araw noon? Tanong ni amihan, na ang mga bituin daw ay mga patay na araw. Naaalala ko, sagot ni Tala. Siguro totoo yon para sa iba, sabi ni amihan, hinigpitan ang yakap kay Tala. Pero para sa akin, ang bawat bituin na yan ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwanag, na ang bawat tala ay isang pag-asa. Humarap si Tala sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Ikaw ang nagdala sa akin dito, Ami. Ikaw at ang mga bata, kayo ang tahanan ko. At ikaw naman, bulong ni amihan bago niya ito hinalikan ng malambing sa ilalim ng mga bituin. Ikaw ang tala na nagbigay sa amin ng direksyon pauwi. Hindi na sila mga basag na piraso na pinilit pagdugtungin. Sila ay isang bagong konstelasyon, isang pamilyang binuo mula sa sakit, pinagtibay ng pagpapatawad, at ngayon ay nagniningning ng buong buo sa ilalim ng kalangitan. At dito po nagtatapos ang kwento ni na amihan, Tala, Araw, Buwan, at ng kanilang munting si Hiraya. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na tahanan ay hindi sa istruktura ng isang bahay, kundi sa pagmamahal na bumubuo sa mga pusong naninirahan dito. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit ng kahapon, kundi ang pagpili na huwag hayaang sirain nito ang ganda ng kinabukasan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan, kundi ito ay itinatayo ng may pasensya, pangunawa, at walang samaw at walang sawang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at ng ngiti ang inyong mga puso. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni na amihan at Tala? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba.
Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!